Attorney, meron kasi siyang bagong statement kahapon. Inyo ba itong nabasa? Narinig ko lang po, no, but unfortunately hindi ko po Okay, nabasa ng buo. sige. Ilalabas natin 'to ngayon sa visuals natin, please, Seth. Are you ready? Okay. Just, tangkilikin po natin 'to sa kaisipan na baka meron siyang isang pinupunto. Although babasahin ko po ito, I beg for your indulgence, baka ho kayo Mhm. lalong maguluhan, pero ang akin pong pananaw dito, parang ang tinutukoy niya ay sa level ng piskal, yung prosecutor ba? Di ho ba ang piskal, kapag nagreklamo ka sa piskal, yung piskal ay hindi muna kumakampi kaagad, naghihintay muna ng ebidensya at siya po kumbaga ay tutukoy kung meron bang batayan para isumite yung kaso sa husgado. Parang ganun po ang tingin ko dito. Babasahin ko po, attorney, ha? Sige. Sige po. Sige, sabi niya rito. Kaibigang Ginang Luistro, ang hustisya po ay neutral. Ang tungkulin ng prosecution, piskal, ay hindi para manalo, kundi para sa katotohanan at proteksyon ng inosente. Ang tungkulin naman ng defense, tagapagtanggol ay ang pagtiyak sa karapatang pantao at balanse sa kapangyarihan. Sa isang modelong sistemang legal, kapwa ang pag-usig, prosecution, at ang pagtatanggol, defense, ay mga itinatag na haligi upang magsilbi sa iisang layunin, ang hustisya. Ang hustisya ay dapat maging ganap na neutral, bulag sa mga alyansang politikal, at bingi sa mga bulong ng kapangyarihan. Dahil sa sandaling pumili ito ng panig, nawalan ito ng katuturan bilang hustisya at nagiging purong pang-aapi lamang. Yan po ang sabi po ni Ginoong Robin Hood Padilla. Kayo ba'y mas nalinawan o naguluhan? Well, naintindihan ko po na tama naman po in theory yung sinasabi niya, pero mali po yung konteksto siguro. So, tatlong mabilis lang po na paliwanag. Una, yung binabanggit po niya na trabaho po ng piskal na tignan equally, no? Or parang yung trabaho ng hustisya ay neutral. Tama naman po yan. Kaya nga po pag piskal, no? Yung trabaho po talaga ng piskal, tama kayo Manong Ted, ay antayin yung ebidensya ng bawat panig. Tapos tsaka siya magdedesisyon kung iaakyat niya sa korte. Pero yung piskal po kasi, kung babalik kayo dun sa paliwanag ko nung simula, inquisitorial po ang trabaho nila, hindi po adversarial. At nakikita niyo rin po na habang patagal ng patagal yung proseso, pataas ng pataas yung requirement na kailangan patunayan nung side na nag-aakusa. Sa level po ng prosecutor, hindi pa ho ganoon kataas yung requirement, kaya kaya pa ho niya tignan na yung parehong ebidensya. Pero pag siya mismo kumbinsido na may krimen na nangyari, siya na po mismo yung taga-usig. No? Hindi na po niya trabaho pangalagaan yung depensa pag-akyat sa korte, sa ating sistema. So, yung pangalawa po ay, kung ihahalin tulad nito sa impeachment, yun po precisely yung ginawa ng Committee on Justice. Kasi sa Committee on Justice po, hindi naman po sila yung nag-uusig doon kay VP Sara. Meron pong mga complainant mula doon sa mga private complainants sa impeachment. Tapos mayroon naman pong depensa, except na hindi po kasi nagpakita yung depensa ni VP Sara noon. So walang choice yung Committee on Justice but paboran yung side ng private complainant kasi sila lamang po yung nagbigay ng ebidensya. At pangatlo po siguro, maganda actually yung sinabi ni Senator Robin na dapat yung hustisya neutral, etc. Pero mas applicable po yun actually sa level ng judge or nung, in our case, impeachment sa senator judge. And I think ang issue po na nakikita lately ng mga nag-observe sa impeachment ay hindi so much na mayroong bias yung prosecution laban kay VP Sara. Trabaho po talaga nila yun. But may bias po yung ibang senator judges for or against VP Sara. Mas yun po yung delikado doon sa sistema. And not so much na mapusok mag-defend at mapusok mag-prosecute yung mga abogado sa baba. Sa simple pong salita, Profesor, para ho sa mga bata na nakikinig ngayon sa atin, sa simple, yung prosecutor yan. Talagang ang kanilang intensyon ay ihayag ang lahat ng katibayan para maparusahan yung nasasakdal. Period. Tama po. Tama, okay. Opo, yun po. Okay, yes. Yung defense po, ang tungkulin niyan ay
ipagtanggol yung karapatan ng nasasakdal, gawin ang lahat ng kaparaan ng legal doon po sa pagdinig, nang sa ganon, hindi mangyari yung gusto ng prosecutor na maparusahan itong nasasakdal. Tama din po. Ayan, okay, So, sige. Okay. yung punto po ng ganoong sistema ay kung bibigyan natin ng full na pagkakataon yung prosecutor na ilahad yung kaso nila at kaso lamang nila, Okay. at full na pagkakataon na ilahad ng depensa yung kaso nila at kaso lamang nila, Yes. doon po lilitaw yung katotohanan batay doon sa ebidensya. No? So back po yan by experience na napakatagal na. Kaya medyo unusual po yung request ni Senator Robin na doon sa prosecution na maging patas naman sila. Okay. Sige. So ngayon po, tunghayan natin tong mga huling salita sa kanya pong statement. Ang hustisya ay dapat maging ganap na neutral, bulag sa mga alyansang politikal. So ito, dapat naka-address sa kanya. Dapat sa senator judges po, yun po talaga yung naka-address. Kasi, Manong Ted, to be clear, wala naman po nagre-reklamo until that hearing na yung prosecution ay unfair kay VP Sara. Wala din namang nagre-reklamo na yung depensa unfair sila or masyado silang bias for VP Sara. Kasi trabaho nga nila yun na maging against at for. Ang reklamo ko ng karamihan, I think, ng mamamayan ay parang may killing yung senator judges at hindi talaga nila maitago, no? Based on yung questioning nila and yung questions mismo. Okay. So ulitin ko, ang hustisya ay dapat maging ganap na neutral, bulag sa mga alyansang politikal. Ito ay para sa kanila, para sa mga senator judges, no? Opo, sila po yung dapat bulag doon sa alliances. Kasi nga po, kung maalala niyo po, nung start nitong impeachment, sumumpa po sila sa political neutrality at sa impartial justice. Yung mga prosecutor at depensa po, wala po silang ginagawa ang ganun na panunumpa. At bingi sa mga bulong ng kapangyarihan, ito para sa kanila. Opo, para din po sa ating mga senators at senator judges. Dahil sa sandaling pumili ito ng panig, nawawalan ito ng katuturan bilang hustisya at nagiging purong pang-api lamang para sa kanila. Tama din po. And idadagdag ko lang po na nawawalan din po ng kumpiyansa yung mamamayan kung kaya ba gawin ng Senado yung napakahalagang trabaho na ito. Okay. Mahirap ba bang unawain ito? Yung principle na yan ng ating pong justice system, mahirap ba intindihin? Sa inyo pong pagtuturo, kayo ba nagtuturo po ng I hope you don't mind me asking, you teach criminal law, sir? Hindi po, no? Constitutional law. But yun. on the whole po, lahat po kasi ng subjects namin relating to fairness naman. Yes, oo. So, due process especially, kasama po yun sa saklaw ng constitutional law na inaaral ng aming mga estudyante. Opo. Sige. So siguro hindi ho naman mahirap itong unawain, attorney, no? Yung prinsipyo niyan binabanggit nyo, no? Opo, hindi po mahirap at lalo na pong hindi mahirap unawain kung sincero po tayo dun sa role. Nung particular na role ng na piniplay ng isang individual sa isang justice setting. So, kung malinaw po sa prosecutor na ang trabaho niya ay i-prosecute lamang yung kaso, hindi na po niya alalahanin yung gagawin ng depensa. Focus lamang po dun siya sa ebidensya na meron siya. Pero hindi po ibig sabihin nun na mag-iimbento siya or magkakalkal siya ng ebidensya na wala naman doon. Sa side naman ng defense, trabaho niya, kung malinaw sa kanya yung trabaho niya, malinaw na ang trabaho lang niya ay iprotektahan yung karapatan ng defense, ilabas yung ebidensya na para doon sa kliyente niya, at hindi din niya kasama sa trabaho yung pagsisinungaling. Tapos sa judge po, ganoon din po. Malinaw po dapat sa judge na ang trabaho lang niya ay makinig. Kung may malabo po, doon po siya pwede magtanong ng clarificatory questions. Pero yung pagtatanong po na iyon, hindi po niya goal na ipitin yung kabilang side at lalo na po yung abogado ng kliyente, nung nasasakdal. Kasi trabaho po yun nung nagko-cross-examine or nung isa pang abogado. No? So kung as long as malinaw po yung role nung tao at malinaw sa kanya yung trabaho niya, then hindi po actually mahirap intindihin yung tama naman po yung mga points na sinabi ni Senator Robin. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph.
At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.